Nanindigan ng COMELEC o ang Commission on Elections na hindi nagamit sa di manoy dayaan sa election 2016 ang mga SD card na kwenestyon ng kampo ni dating Senador Bongbong Marcos. Duda kasi ang kampo ni Marcos sa mga datos na laman ng SD cards na hindi mabuksan ng COMELEC. May report si Sandra Aguinaldo. Para sa kampo ni dating Senador Bongbong Marcos, ebidensya umano ng dayaan sa eleksyon 2016 ang natuklasan nila noong Lunes nang isagawa ang decryption ng 13 sa mga hindi nagamit na SD card noong eleksyon. Ayon kay Attorney Victor Rodriguez, spokesman ni Marcos, hindi mabuksan ng COMELEC ang encrypted data na laman ng SD cards. Ibig sabihin, nakakode at hindi basta-basta nababasa ang datos na nilalaman nito. Kaya duda sila kung nakontrol ba ng ibang tao o partido ang nagdaang eleksyon. Yung laman, hindi mabuksan ng COMELEC. Who is really in command of the May 2016 election? Kayo ba, COMELEC, o ang Smartmatic o kung sino man? Nanindigan naman ng COMELEC na hindi talaga nagamit nung eleksyon ng naturang SD card. Sabay giit na hindi ito nagamit sa dayaan. But we have to understand, lahat naman din ng makina natin, lahat ng paraphernalia ginamit, dumaan sa pre-elections acceptance testing. Hindi ko rin iniisang tabi yung posibilidad na baka naman normal yan. Ang decrypting activity ay isinagawa bilang bahagi ng proseso ng pagsasauli ng COMELEC sa Smartmatic ng vote counting machines na hindi nagamit ng eleksyon. Sa 127 SD card na hindi nagamit, 13 ang nakitang may encrypted data, 13 ang walang laman at ang balanse ay hindi pa pwedeng galawin dahil bahagi ito ng protesta ni former MMDA Chairman Francis Tolentino laban kay Senadora Laila de Lima. Minaliit naman ng abogado ni Vice President Leni Robredo ang pahayag ng kampo ni Marcos. Ang encrypted data raw na natagpuan sa SD cards hindi pruweba ng dayaan. Irresponsable umano ang pahayag ng kampo ni Marcos kaya hinamon niya ang mga abogado dito na mag-resign kung mapapatunayang mali sila at magre-resign din daw siya bilang abogado ni Robredo kung mapatunayang ebidensya nga ng dayaan ang encrypted data. Hinahamon ko si Mr. Marcos at ang kanyang mga supporters, pag hindi lang napatunayan niyan, dapat i-withdraw niya ang kanyang protesta at humingi siya ng paumanhin sa taong bayan dahil sa mga espekulasyon na ginawa nila. Nitong nagdaang eleksyon, naproklamang Vice Presidente si Robredo matapos lumamang ng 263,473 votes. Pero sabi ng kampo ni Marcos, lamang paumano sila ng may 1 milyon kay Robredo. Kapwa naman nagpahayag ang magkabilang panig na kampante silang malakas ang laban nila sa kaso. Sandra Aguinaldo, GMA News.